So, nandito po kami sa GameStop. At titingin lang ako ng mga para sa gaming ko. Para may libangan ulit ako. Pakalimutan ko na naman mag-edit. Sina JM pumunta na pala ng Jollibee. At nagugutom na yung mga bata. Kaya nauna na sila. Sunod naman kami dun. Alright. So, ito yung mga hinahanap ko. Mga games. PS5. Dito naman po kami sa Polo Park. At titingnan namin dito kung anong merong sale. Pero bago kami tumingin-tingin, magkape-kape muna kami. Kasi medyo inaantok. Mukhang nawawala ako dahil sobrang dami ng tao rito. Hindi ko alam kung nasa si Renzi. So bali nagkanya-kanya na naman kami. Ako mamaya maglilibot na naman ako dito. Tingin-tingin na lang kung anong pwedeng mabili. Tapos si Renzi at saka yung kanyang asawa, bali magano na rin sila. Namasyal na rin para maghanap kung ano yung mabibili nila. Tapos wow, grabe, daming tao dito. Mas maraming tao dito kaysa dun sa kanina sa yung pinuntahan namin. Nalimutan ko to. Pinapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng mga pagka may mga pagsakang sale. Parang din sa mga sa mall dyan sa Pinas. Pero syempre mas maraming tao sa Pinas, mas masaya. Dito masaya din, maraming tao, ganun din. Ito yung presyo, $125. Diba? Gaganda ng presyo. Pero hindi ito ang mga nakasale. $65. White lane. Tapos meron pang black. Forma siya. 90. Maraming magaganda rito, kaso parang di ko kaya po. Di ko maabot. 110. Magaganda sila. Okay lang to. XL. Ganda siya. Dapat 1978. Para yung taon kung saan kailan ako pinanganak. Ayun. Large. Wala bang dyan? Wow, okay naman na tong large sa akin. So ang tanong, gusto ko pang bumili ng ganyang kamahal. Pero maganda sila. Ganda pang forma. Tapos dito naman tayo sa sa Jordan. Ayan. Presyo. Uy, tumataging-ting na 125. Ayan medyo mahal-mahal pa. Na damit, magkano naman kaya t-shirt? Uy, $48. Mahal. Parang hindi yata para sa akin itong mga to. Kuripot lang talaga ako. Okay. Okay naman siya. Diba? Maganda. Tapos, subukan naman natin itong isa. Mas maganda na. Kaso parang wala pinagbago sa mga jacket ko. Same color pa rin. Black. Pero okay naman siya. Cool. Ito mukhang maganda. Nasa side yung zipper niya. Tapos siya. Meron pang bulsa rito. Tapos side pocket yan. Maganda siya, okay. Meron pa siyang hood. Subukan natin to sakaling magustuhan at bumagay sa akin.
medyo kaya. Kasi para tayo nasa taktika na gano'n. Ganun. Ganyan. Okay naman siya. Kaso mas lalong lumaki katawan ko. Hindi ko gusto. Uy, pero grabe. Ano? 2, 3. Mga atras na tao rito. North Face. Ayan. Ganda siya. Maraming choices. May white, may... Pero, ang presyo, nandiyan pala yung presyo, almost 500. Wala. Hindi ko kaya. Mahal masyado. Punta na lang ako sa 200 kesa dito. Kala ko naka-sale, mahal pa rin. Ayan. Tingin-tingin pa rin. Tingnan natin dito sa Nike. Baka sakaling may magustuhan pa rin ako. Grabe, mahal pa rin. Mahal pa rin to. Pero maganda siya. Ayan, mga Nike. Hindi ako makapili. Sobrang mahal eh. Siguro hanggang dito na lang. Kung wala akong magustuhan, walang di wala. Negative tayo. Wala tayong iuwi. At least try, diba? Ito na yung nabili ko, yung puti yung nabili ko. Kanina pinakita ko kay Renzi yung yung North Face na jacket na mura. Mapapamura ka talaga. Wala nang lakas, gugutom na. Ayun Yes, Jollibee, nandito na naman kami. At gutom na. At namimiss na namin ang Jollibee. So yan si Mother Ewan ko kung ilan na ang edad niya, pero nagtatrabaho pa rito sa Jollibee at sa cashier pa siya. Ganyan talaga yung buhay dito eh. Kailangan mag-survive. Walang discrimination kasi sa edad dito eh. Ayan. So ayan, kaya na po muna tayo. Tayo magpatuloy maglakbay. Tapos na kaming kumain at naglalakad kami ngayon papunta sa sasakyan. Nag-take out ako ng bucket. Ayan. Bakit ba? Gusto ko eh. Hi, Solve Jollibee. Salamat. At napakain mo kami ng sobrang sarap ng yung sinerve. Yung Jollibee dito na pinupuntahan namin, maliit na. Kasi dami ng Pilipinong pumupunta. Tapos may mga ibang lahi pa. May kanina may nakita kami, Indiano ba yun o Nepalese, tapos mga Chinese dami. So ibig sabihin nagugustuhan nila yung produktong Jollibee. Ayan. Tapos kanina may nakita ko doon sa kahera, yun nga yung video kanina. Dito kasi walang discrimination kasi dito ng edad. So pwede kang magtrabaho hanggat kaya mo. Anyway, kung sakali namang mahina ang income mo sa iyong trabaho, meron namang subsiding binibigay ang gobyerno sa kanila. Hindi ko alam kung magkano, depende siguro sa sahod na nakukuha mo. So yun mga katropa, at least kaalaman lang sa inyo, sa mga nanonood na nasa Pinas o nasa ibang lugar. Pero dito sa Canada, yung mga nandito, sigurado yung alam na nila yan. Ay, salamat Jollibee. At palaki mo pa yung Jollibee dito. Kasi kulang na. Marami nang nagkagusto sa Jollibee. Sa Jollibee, bida ang saya. Nandito po kami ngayon sa Lucky at mag-go-grocery konti. Ako naman konti lang din talaga o grocery ko. So nga pala, kanina nasabi ko about dun sa cashier dun sa Jollibee. Madagdag ko lang din, nung palang pupunta kami, nag-apply kami sa may Calao noon. So may mga nakita rin akong mga senior citizen na nagtatrabaho noon. So kumain ako sa Chowking at nakita ko sila. So mga liner ata sila, naglilinis siya doon sa sa table noong time na yun eh. So meron ding mga ganun, pero siguro pili lang ang pwedeng makapasok sa mga ganun trabaho sa mga senior. Pero dito kahit basta may kaya. Kanina nung nagkape ako doon sa may Polo Park, nagkape, nakita ko si Kuya Pinoy nagtatrabaho sa may
New York Price, yun si kuya. So yun, ang trabaho marami, kahit anong edad pwede, basta't kaya. Yun nga sabi nila kailangan mag-survive dito. Sa Pinas syempre yung iba matanda na, hindi na kaya magtrabaho, so yung iba kailangan magpahinga na lang, ganun yung ginagawa. So pero dito kailangan talagang kumayod hanggat kaya pa. Pero sa Pinas pwede na hindi magtrabaho kasi okay lang basta may makuhang talbos ng kamote dyan sa bakuran, pwede na. Ganun talaga, mabubuhay ka na. Basta may bigas, may sardinas, okay na. Ganun talaga. Yun lang mga katropa, yun lang no. So kuha tayo ng karton para sa nag-grocery natin kasi plastic So makakatipid tayo pag karton lang. Ayan, malaki, pwede na to. Okay, habang inaantay ko po si Renzi na magbayad ay nanonood po ako ng vlog ni Rice Velasquez. Ayan po. Si Rice Velasquez na napadpad siya sa aming town, sa Vigan, Ilocos. Shout out Rice at nakapasyal ka pa sa aming town ha. Sila may dalang bag. Ako walang dalang bag, kaya karton lang ang ano ko. Katatapos ko lang panoorin yung vlog ni Rice Velasquez at nako, maraming salamat Rice at almost 2 years na hindi ako nakauwi sa amin, sa town namin, sa Vigan, Ilocos Sur. At sa video mo na yon, napanood ko rin at nakita ko ulit ang town namin. Maayos at malinis pa rin dun. Anyway, yung nadaanan mong City Hall, Vigan City Hall, doon ako nagtrabaho noon 2010 to 2012 bago ako naging butcher para mag-apply para dito sa Canada. So doon ako nag-stay noon, nagtrabaho pala sa mayor's office namin doon sa Vigan City. So ayun, enjoy lang lahaban ng nilakad nyo mula public market hanggang sa Plaza Maestro para mag-chowking. Yan na po ang aming driver at pati ba naman sa pushcart ay aming driver pa rin. Dahil kami uuwi na. Anong oras na? Hindi. Talaga pong ito na po ang magiging trabaho ng aming QA. Driver na, sweet lover pa. Sana all, may partner din ako. Tikit. So hanggang dito na lang po yung aming vlog at pauwi na kami dahil pagod na rin kami at ang dami na namin naikaskas. Kasi wala na, magbabayad pa to. Anyway, so yun mga katropa no, shinare ko lang sa inyo yung Boxing Day dito sa Canada, kung paano yung sistema, kung ano yung nangyayari pag Boxing Day dito. So sale din siya at dagsaan talaga yung tao. Tapos yun nga yung nakita natin na mga senior citizen nagtatrabaho rito na pwede pa. So at saka maraming salamat nga pala Rice Velasquez doon sa pagbisita mo sa aming town. Natuwa lang ako. So habang si Rice Velasquez pre sa Quebec siya. Pumunta dito? Hindi, pumunta sa Vigan sa aming town. Ayun. Namasyal sila. Kasama niya si Madam Dama. Anyway, yun, hanggang doon lang mga katropa. At sana sa susunod mag-like, mag-share at mag-comment na kayo para maano yung algorithm ng videos ko umangat at mas marami pang makapanood. So hanggang dito na lang mga katropa. Ciao. Baby, you give me ice and fire. Police woman.